agad eh, ang aga-aga pa. So sa pag ano mo ng goal mo, no? Sa pagkamit, sa plano mong pagkamit ng goal mo sa buhay, para maiba yung buhay ng pamilya mo, sino yung katulong mo na dapat kasama mo kung sa pagkamit ng pagtupad ng iyong mga goals. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon hapon ng Lunes. Now turn left onto Shaman Scotch. Naging topic ni Kuya Puto to sa kanyang vlog. Kumbaga dadagdagan lang natin medyo yung naman natin yung kumbaga yung ating istorya naman. Ang dapat na katuwang mo po sa pagkamit po ng mga pangarap nyo, yung goals nyo sa buhay nyo, para umunlad o gumandaman lang po yung buhay nyo, sitwasyon ng buhay nyo po ay ang inyo pong kabiyak, yung asawa nyo po. Mahalaga po na pareho kayo po ng goal, no? Kumbaga nagkakaintindihan kayo sa isang goal nyo sa buhay. Mahirap po pagka hindi kayo magkaugma ng goal, kasi ang mangyayari kung kontra po ang isa, mahirap po, no? Mahirap ma-achieve yung goal na gusto mong mangyari sa buhay. Halimbawa na lang po, no? Ang gusto mo makapag-save ka ng income mo, sa part ng income mo, eh ang asawa mo naman o yung wife mo o yung husband mo, ang goal niya ay ubusin yung income mo nun ba yung sweldo mo. Kumbaga pagkasweldo o hindi pa nga nagsasweldo, na agad, ubus na agad, may utang ka pa, no? So pagka ganun po ang pag hindi po kayo align sa goal nyo, mahirap pong makamit yung goal nyo sa buhay. Na let's say ang goal nyo ay mag-save and invest, mahirap po. Tapos kung ang asawa nyo po ay ang partner nyo ay hindi nagmo-monitor ng expenses, mahirapan din po kayo. Tapos hindi siya sang-ayon sa iniisip niyong plano na mag-save tayo, magtabi tayo at i-invest natin yung matitira sa ganito. Mahirap po. Nung nag-uumpisa kami mag-asawa, medyo mahirap kasi syempre hindi pa kayo magkakilala, di ba? So hindi nyo naiintindihan yung isa't isa kumbaga sa mga paniniwala, sa goals. Eh ako po lalaki, di ba? Pag may gusto ka, bibili ka lang. Kumbaga bibilin mo lang yung gusto mo, tapos na. Halimbawa, blue na pantalon na slim fit, pupunta ka sa department store, hahanapin mo blue na pantalon na slim fit na maong. Kung may brand ka, na mo na yung brand na yun. Kaya pag nakita mo, lalabas ka na. Pag sa babae po, iba. Sabi nga ni Alex Calye, hanapin mo sapatos, sabi niya. Yung ganitong itsura, ganyan, sabi. So
Sabi, anong brand o anong hindi. Pag ang sabi ng asawa niya, hindi, pag nakita ko siya, yun na yun. So ibig sabihin, iba yung iba yung way natin ng mga lalaki sa babae kung paano tayo mag-shopping. Sa babae, naghahanap ng isa-shopping. Ang lalaki, magpupunta sa shopping kasi may bibili na siya, no? So iba po, no? So nung umpisa medyo kami doon kasi si Mrs. mahilig siya mag-shopping. At ang hindi ko naiintindihan doon, nagko-control naman pala siya. Kumbaga may budget siya para sa shopping niya, which means hindi naman niya inuubos yung kanyang income, no, per month. Hindi niya inuubos yun, may sinisave siya. So yung una medyo ako doon, against shopping ganyan. Yun naman pala, nilalaanan niya ng budget yung shopping niya. Tagal po, dahil kaming minsan may misunderstanding kami dahil doon sa shopping. Kasi ako, pag nagustuhan ko, yun, tsaka ako bibili. Eh sa kanya parang regular. So ang nakikita ko parang gastos ka ng gastos. Pero hindi ko naintindihan na binabudget niya na pala yung kanyang expenses. So doon ko nung eventually mga ilang taon po, no, doon ko na naintindihan na yun yung happiness niya, yun yung gusto niya na gawin. Everyone masaya siya doon. Kaya naintindihan ko unti-unti po na sinusuportahan ko na siya. Okay lang yun para at least kahit paano mabawasan yung stress niya sa work, sa buhay. Yun yung doon siya nagiging masaya. So yun po, mula noon nagkaintindihan na kami noon. Tapos yun nga, sabi niya hindi ko naman ginagastos lahat ng kinikita ko. Kumbaga naglalaan ako. So naiintindihan ko siya. So nakakapagtabi po kami. In 300 meters, turn right onto Chenale Boulevard. Pareho po, no, magkaibalay po yung aming bank account kasi kailangan po yun sa payroll po, no. So that magkaiba yung namin. Nagtatabi kami, tapos share kami sa Now turn right onto Chenale Boulevard. Sa mga expenses po namin. Tapos nung time na natutunan ko na yung investing, stock market, ganyan, medyo against siya doon. Against siya kasi nga ang financial literacy po, investing, hindi nga tinuturo po yun, no? So natutunan ko sa pagre-research. So hindi niya po pa naiintindihan kung paano yung principle ng investing. Ako lang po noon, talagang inilaban ko sa kanya yun. Sabi ko, maniwala ka sa akin na ganyan, na mahirap pagka sa bangko natin nilagak yung savings. Sabi kong ganyan, na uubos. Tagal din po, taon nang inabot. Na intindihan lang niya nung kumita po yung stock ko at yun ang ginamit namin sa pagkuha po namin ng pan-down po namin ng bahay namin dito sa Canada, na meron ngang kikita nga ang stock kung marunong ka. So mula po noon so nagamit na nga namin yung sa stock market, pinandown namin. Nag-umpisa rin ulit po kami nung 2019 or 2019 po ata, bumalik po ako sa pag-i-invest sa stock market. Yun, na rin siya. Ang ginawa ko, pinag-open ko rin siya ng account, ng investment account. Ilalagay ko sa link, lalagay natin sa link yung link po ng Wealthsimple na ginagamit ko dito sa Canada.
Kasi nung una kasi sa BMO meron pa rin po ako sa BMO na stock market account. Pero ginagamit ko na lang, parang ginagatasan ko na lang siya. Hindi na ako nagtitrade doon kasi nga every transaction is $10 po. So napakamahal. Hindi naman po tayo big time na mag transact ng ganong kalaki po, no? Parang small time lang tayo. Nasayang po yung $10 kada sell or buy. So ginawa ko, iniwan ko lang po yung dalawang stock ko doon, dalawang company, at inaya ko siya mag every quarter po nagbibigay ng dividend. So nag-open ako nung nalaman ko itong Wealthsimple. Nag-open ako. Sabi ko okay to, walang fees. So in-inform ko siya at sabi niya sige i-open mo ko. Sabi ko kaysa yung savings mo nasa bangko lang, sasayang dahil sa inflation nabawasan ng value. So pumayag na po siya. Tapos yun, ako nagmamanage, ako ang pumipili ng stocks na bibilin. Siyempre natututo tayo in the long run, nagkakamali ng stock na bibilin, kala natin okay pala, hindi. Pero ngayon po stable na kahit paano. So yun, pagka may extra po kami $100 per month, lalagyan namin yun. Tapos nakikita niya yun, may mga dividends na dumarating, may monthly, may quarterly. So doon po naiintindihan niya na. So naiintindihan niya na yung inflation, naiintindihan niya na yung stock market na isang asset, na isang asset machine na pwedeng mag-build ng wealth mo, no? Baga, yun yung sinasabi na money works for you while you're sleeping. So ngayon po, no, ang question po, kung hindi po kami nagkaintindihan ng wife ko, no? Kung hindi kami pareho ng goal, sa tingin niyo po nasa stock market pa rin ba ako? Hindi po. Mahirap po. Kaya nga sabi ni Kuya po to, napakalaga sa kanya nga yung sabi niya nga, yung matinding sekreto ng kanyang pag-unlad ay ang kanyang wife, which is true po yun, yung partner mo sa buhay. Nag-comment nga ako sa niya sa vlog niya na yun. Sabi ko parang akong tumama na sa loto dahil sa wife ko, no? higit pa sa pagtama sa loto. Dahil mahirap po pag pag magkasalungat kayo ng asawa mo o partner mo, mahirap po ang buhay po pagka ganun. Kahit sa anong bagay po, hindi lang sa investing, kahit saan po mahirap pagka hindi kayo magkasundo sa anumang bagay po. Kaya mahalaga po na may align nyo po muna yung goals nyo dalawa na mag-asawa. Kasi po malaking tulong po ng husband or wife nyo sa pagkamit po ng mga goals nyo sa buhay. Kasi tulungan kayo So yung nahahati po yung yung labor. At saka mas magaan sa pakiramdam pagka dalawa kayong nagtutulungan. So yun po yung talagang totoo yung sinabi ni Kuya Puto, sikreto niya ay ang suporta ng kanyang may bahay po. At ganun din po, sangayon po ako doon. Kung wala pong suporta ng mahirap. Kaya kung bago po kayong mag-set ng goal nyo sa man po, sa career, sa
pag-usapan yung mag-asawa para malaman nyo po, no, ilatag nyo yung ito yung goal. So i-open nyo lahat kung ano yung mga concerns nyo para po mag-meet kayo sa gitna. Marami pong adjustment pang gagawin bago nyo kumbaga ma-plancha. May mga pagsubok din kayong mga haharapin. So ngayon po, dahil ako nga po yung more on knowledge, gusto kong matulungan. So ngayon yung natutunan ka real estate, ngayon naintindihan niya na po ang real estate. Nang unti-unti tinuturuan ko siya. At ako po kasi yung talagang nag-aaral, nanonood ng YouTube, nagbabasa. So natapos na ako sa pag-aaral sa stock market. Ngayon po ay ang real estate naman. At yun nga po yung itong taon, binless po kami at nakakuha kami ng isang townhouse na ngayon po ay may tenant na yung sa taas. Sa baba ni-renovate natin para yung basement ay marentahan din, magkaroon ng tenant, 1 bedroom. So from there po naiintindihan na ni Mrs. na itong dalawang asset na to ang magandang way para kumbaga tumulong sa iyo, no. Ito yung sinasabi, hindi 9 to 5 jobs ang magpapayaman sa. Hindi mo naman kailangan na ang gusto lang namin yung may suporta ba, na at least may leverage ka. Halimbawa, anything happens, halimbawa tinanggal ka sa trabaho, hindi ka yung parang stress dahil wala ka ng income. So yun po yung binibuild ko at ng wife ko. At least po magkaroon kami ng freedom. Yun pa lang po, nag-uumpisa pa lang kami na gawin po yun. At hindi po madali. Kaya sinasabi, hindi madali po. Maraming pagsubok. At ilang matagal ko rin po pinag-aralan yung real estate. Hindi po siya yung basta kasasabak. The best po kung mayroon kayong mentor na tuturo sa inyo. Pero ako po more on reading books at saka yun, may mentor po ako, yung real estate agent ko at saka landlord din siya. So doon po ako nakakuha ng so mahalaga po may mentor kayo tsaka study bago kayo sumabak po sa mga asset na ito, no? Stock market at saka real estate. Balik po tayo, no? So yun po, ang asawa nyo po ang pinaka-weapon nyo para makamit ang anumang pong goal na gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Kaya po kung gusto nyo po na maginhawang buhay, mas maganda magkaroon kayo ng parehong plano, aligned na setup ni Mrs. o ni Mr. So yun po muna, no. Sana po nakatulong tong vlog natin sa lahat ng mga sumusubaybay at nanonood po ng ating vlogs. At kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe po kayo, i-like at i-share nyo rin po yung mga vlogs natin para mas marami pa po tayong maabot na mga kababayan na matulungan din po sila, mabigyan sila ng motivation po. Maraming salamat. God bless.